Okay, isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Muli ang Kohelet Ministry na muli maghahatid sa atin ng salita ng Diyos. So pag-aralan natin pa yung mga bagay-bagay na kailangan natin matutunan pagdating sa pagkakaroon ng kaligtasan. So last meeting, napag-usapan natin ang solusyon ng Diyos sa kasalanan at nakita natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon ang kaganapan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan sa mga taong mananalig sa ating Panginoon. So, nakita natin na ang pagliligtas ng Panginoon ay nangyari. So, naganap na. So, meron ng kaligtasan ang sanlibutan simula nung ang Panginoon ay namatay, nilibing at muling nabuhay. So, ito po yung good news na tinatawag, ang kaganapan ng pagliligtas ng ating Panginoon sa mga taong mga nagkakasala. Kaya nga sa ating ginagawang ministry na ito, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, nakita natin na ang salvation ay may tinatawag na two parties. Ang first party, ito yung side ng ating Panginoon. So, ang Panginoon ang gumawa ng hakbang, gumawa ng solusyon para magkaroon tayo ng kaligtasan. At sa pamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng kanyang bugtong na anak, ang bugtong na anak ay nagkaroon ng matinding pinagdaanan o sakripisyo para tayo ay matubos at magsigaling sa ating mga kasalanan. So nakita natin sa previous lesson natin, ang Panginoon ay naghirap at pinako sa krus at higit sa lahat ay namatay. At ang pinakamaganda sa lahat ay nalaman din natin siya ay muling nabuhay. So nangyari yung pagliligtas at meron ng kaligtasan at hindi na ito mawawala sa sanlibutan hanggat hindi siya dumarating sa unang bahagi sa first party ng salvation. Tapos na yung kanilang participation sa salvation. So, ang second parties po, tayo itong mga tao, tayo itong mga makasalanan na nangangailangan din ng kaligtasan. Kaya nga sa pagkakaroon ng salvation, ito po ay conditional, hindi po ito basta lamang natatanggap ng sino man. So may kondisyon po ang Panginoon. Kaya nga sa atin, kung nakilala natin ang Panginoon ang siyang tagapagligtas at magliligtas sa atin. So ang maganda bilang mga makasalanan, inaalam natin ano ba yung sinasabi ng magliligtas sa atin, paano ba tayo maliligtas. Kaya nga kung ang pagkakaroon natin ng kaligtasan ay nakadepende doon sa ating Panginoon, ibig sabihin kung ano yung nais niyang ipagawa sa atin bilang recipient ng salvation, dapat ito yung ginagawa natin. So marami tayong pagkakataon na ang gusto natin yung ating ginagawa at ang gusto natin kung ano yung convenience sa buhay natin. Kaya nga once na tayo ay maghihingi ng kaligtasan sa Panginoon, so yung Panginoon na magliligtas ang dapat tinatanong natin, ano ba yung dapat naming gawin? At ano ba yung kailangan naming ah, ah, hanapin sa Biblia o anong participation dapat meron kami pagdating sa pagkakaroon ng kaligtasan. So, sabi ng iba, hindi pinagtatrabaho ng kaligtasan. So, tama po yun. Hindi natin kayang trabahuhin yung pagkakaroon natin ng kaligtasan. Kaya nga ang Panginoon po lahat ang gumawa ng lahat ng bagay para maligtas tayo. Kaya nga sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ito po ay inio-offer ng libre sa sino man na nais magkaroon ng kaligtasan. So, hindi mo na kailangan pagtrabahuan ang kaligtasan, pero kasi yari na, ang kailangan man lang paano ito matatanggap, paano mo ito, paano ka magkakaroon nito sa buhay. Kaya nga sa atin, ang maraming paraan ng mga tao minsan ay
dinadaan na lang nila sa mabuting gawa. Minsan dinadaan na lang nila ito sa kanilang mga panata o pagiging relihiyoso. Minsan dinadaan na lang nila ito sa panalangin. At minsan iniaasa na lang nila ito sa tagapanguna nila. So minsan hindi natin alam na bilang makasalanan, individually meron tayong responsibility na dapat gawin para matanggap natin yung kaligtasang ginawa ng ating Panginoon. So yung ating participation sa kaligtasan bilang sinners, bilang second parties ay dapat inaalam natin sa ating Panginoon na siyang tagapagligtas. So tanungin muna natin ang Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa mga taong gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya nga kung tayo ay naniniwala sa banal na kasulatan at napag-usapan natin, napag-aralan na lang natin dati na ang banal na kasulatan ay ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan o instruction para tayo ay matuto at makita natin yung mga plano at kagustuhan o kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, tingnan natin muna, tanungin natin yung magliligtas sa atin. Ano ba yung dapat naming gawin? Sabi ng Panginoon sa Matthew 7, verse 21, sabi rito, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, ang Panginoon bilang tagapagligtas, sinabi niya sa kanyang panahon nung siya ay nabubuhay pa, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. So, yung pagkakaroon ng kaligtasan ay isang pagpasok sa buhay na walang hanggan o pagpasok sa langit, kapiling ng ating Diyos. Pero ang sinabi ng Panginoon kasi, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lahat yung tao sa sanlibutan, bagamat si tumatawag ng Panginoon sa Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. At kung titingnan natin dito, ang kondisyon ng Savior natin, yung lamang daw sumusunod sa kalooban ng ating kanyang amang nasa langit. So kung titingnan natin bilang Panginoon na nagkatawang tao na pumunta rito sa lupa, alam niya ang kalooban ng Ama na dapat nating gawin ay tinuturo niya rito para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, tayo pong lahat ay matututo at magkakaroon tayo ng ideya doon sa mga kalooban ng Diyos para maligtas tayo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kung titingnan natin bilang Savior ng ating Panginoon, dapat pala siya yung sinusunod natin. At dapat pala siya ang binibigyan natin ng pansin na pakinggan o alamin kung ano yung sinasabi niya. Lalo higit sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pamamagitan ng ating pag-aaral, makikita natin dito bilang tagapangaral kasi, natutunan namin at natutunan ko rin at nabasa ko rin kung ano-ano ba yung mga kalooban ng Ama. Kaya nga dito, at maraming tao ang talagang tumatawag sa Panginoon hanggang ngayon, pero hindi sumusunod sa kalooban ng Ama para magkaroon ng buhay na walang hanggan o para makapasok sa kaharian ng langit. So, ang intention nating lahat kasi, maging masama man tayo, mabuti, o ordinaryo, mananampalataya o hindi, ang gusto nating lahat ay makarating sa buhay na walang hanggan. At ito nga yung mga bagay na pinag-iinaman natin, kahit wala tayong nalalaman, pili tayong gumagawa ng paraan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. At yung pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi basta-basta, at nakikita natin dito, sinasala ng Panginoon na siyang magliligtas sa atin kung paano tayo makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga dito sabi ng Panginoon, ang makakapasok lang daw ay yung sumusunod sa kalooban ng kanyang amang
nasa langit. Kaya nga sa pamamagitan ng, ng pag-aaral natin, makikita natin dito, ang aalamin natin ngayon, ano ba yung mga kalooban ng Amang nasa langit. So una, tingnan natin ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, sabi rito, 6:28 hanggang 29. Sabi ng Panginoon dito nung siya'y nangangaral, nung ipinakikilala niya yung sarili niya, na siya yung nagbibigay ng buhay, siya yung pagkain mula sa langit na nagbibigay ng buhay. So maraming mga Hudyo at maraming mga nakapaligid sa kanila na nakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Sa verse 28 kasi sabi rito, kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? So kung titingnan natin dito, itong mga tao na ito ay naghahangad din na sila ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya nga tinanong nila ang Panginoon, tulad din natin, tinanong din natin ang ating Panginoon ngayon. Sila nung time na yon directly na nakakapagtanong sa Panginoon. Pero tayo ngayon, indirectly nakakapagtanong din tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na iniwanan sa atin nung siya ay nangaral dito sa lupa at pinakatala lahat sa Biblia. Kaya nga kanina, binasa natin yung Matthew 7:21, tinatanong din natin siya para alamin kung sino yung makakapasok sa kaharian ng langit. At ang sinabi ng Panginoon doon, yun lamang tumutupad ng kalooban ng kanyang amang nasa langit. So kung titingnan natin dito, yung mga tao nagtatanong na ano ba yung kalooban ng Ama? Tulad din natin ngayon, tinatanong natin ang Panginoon sa oras na ito sa pamamagitan ng banal na kasulatan kung ano-ano ba yung kalooban ng Ama. Kung tayo po interesado, dapat mas lalo tayo higit na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung talagang interesado tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa verse 29, sabi rito ng ating Panginoon, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa isinugo niya, tugon ng ating Panginoon. So makapansin natin, unang requirements ng salvation para sa atin, tayo ay manalig do sa isinugo ng Ama. So malinaw na yung ating Panginoon, ang tinutukoy niya rito ay siya. Kanino daw tayo dapat manalig? Doon sa anak na isinugo ng Ama. Kaya nga tayo minsan ay parang nalilito tayo kasi minsan meron kasing grupo na ang tawag sa kanila ay oneness, dapat ay sa Ama lang. So tayo, hindi tayo dapat nalilito. Ang dapat nananalig tayo una sa sinugo ng Ama. Pero kung titingnan natin, kung meron kang doubt kung sa kanino dapat tayo manalig, so tanungin uli natin ang Panginoon para hindi nagkakaroon ng doubt yung ating pananampalataya. Tama ba na manalig ako sa Ama at tama rin ba na manalig ako sa anak? So ang Panginoon ay nagsalita rito sa mga alagad at sabi rito sa verse 14, chapter 14 verse 1 ng John, sabi rito, huwag kayong mabalisa o huwag kayong maglumihanan sa ibang translation. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. So kung titingnan natin dito, ang Panginoon ay tinuturuan niya yung mga tao na manalig tayong lahat sa Diyos. At higit sa lahat, manalig din tayo sa Kanya. So kung mananalig tayo sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya at mananalig din tayo sa Kanya na isinugo ng Ama, ay hindi tayo po nagkakamali, hindi po tayo nagkakasala. Kasi kung titingnan natin doon sa John 3:16, kung ang nire-required po doon ay manalig, sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung titingnan natin dito, yung sinasabi ng John 3:16, meron siyang ibinigay na kanyang bugtong na anak. Pero ang hindi natin maintindihan minsan at hindi klaro sa marami, kung kanino mananampalataya dito, kasi sabi rito,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya binigay niya ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak. Kaya binigay niya kanyang bugtong na upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung titingnan natin yung word na kanya, parang hindi natin alam na kung kanino tayo mananampalataya. Sa kanya ba na isinugo ng Ama o sa Ama na nagsugo ng anak? Kaya medyo minsan marami pong nalilito rito. Pero kung titingnan natin, binigyan tayo ng Panginoon ng kasagutan dito sa John 14:1. Kaya sabi, wag na tayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Ang tinutukoy niya rito yung Diyos ay ang Ama na nasa langit. At manalig din kayo sa akin. So, ang Panginoon po nagsasalita dyan. So, hindi masama na manalig tayo sa Diyos at hindi rin tayo masama na manalig din tayo sa anak. So, sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan, nire-required sa atin yung pananalig o yung pananampalataya. At kung itutuon natin ang ating pananaw, kanino dapat tayo manalig? So, ang sabi rito sa binasa natin sa verse 29, ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoon yung kanyang Ama, manalig kayo sa sinugo niya. So, ang tinutukoy na sinugo niya ay walang iba kundi siya na isinugo ng ating Panginoon. Kaya sa John 3:16, maliwanag po na hinahanapan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng pananalig sa Kanya. Kasi kung hindi po tayo mananalig, tayo po ay mapapahamak at ang kapahamakan na yon ay ang walang hanggang kapahamakan sa impyerno. At ang mananalig po ay magkakaroon ng buhay. Ito po yung buhay na walang hanggan. Kapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya nga do sa John 3:16, kung titingnan natin doon ay napaka-bold niya. Sabihin napaka-broad yung scope nung John 3:16. Kung titingnan natin kasi, ang nakalagay doon, ang sino mang manalig sa kanya ay hindi mapapahamak. Kung titingnan natin, ang mga tao lahat ay may pananalig. Nananampalataya sila sa Diyos, pero hindi sa ating Panginoong Hesus eh. So, merong mga matitinding reliyon sa sanlibutan na handa silang pumatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At minsan, itong pananampalataya na ito, minsan ay para bang kung titingnan natin sila yung tama at sila yung merong tamang klaseng pananampalataya. Talagang nakikipagpatayan sila sa kanilang pananalig sa Diyos. Pero kung titingnan natin sa John 3:16, merong klaseng pananampalataya na hindi para pala sa Diyos eh. Merong pananampalatayang hindi makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan eh. Kasi tulad po ng mga huwad na relihiyon, pwede nating sabihin may pananalig sila, pero hindi po yun ang klaseng pananampalataya na hinahanap ng ating Panginoon. Kasi yung iba po ay nananampalataya doon sa mga kinreate na bagay, yung mga kung titingnan natin sa ibang panig ng daigdig, may sumasamba sa mga elepante, may sumasamba sa araw, may sumasamba sa buwan, may sumasamba sa daga. Ang dami pong sinasamba ng mga tao. Pero yung lahat ng sumasamba na po na yan ay may pananampalataya. Kaya nga sa atin, kung titingnan natin yung John 3:16 at makikita natin, lahat ng tao pala papasok sa langit kung ang John 3:16 po ay nakatuon lamang sa pananampalataya. Pero kung titingnan natin, ang ini-emphasize sa John 3:16, kung kanino dapat tayo nananampalataya. Kaya nga dito sa ating ginagawang pag-aaral, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikita natin kung sino yung dapat nating sampalatayanan sa John 3:16. So, naka-identified po doon either yung ama na nagbigay ng bugtong na anak or yung anak na isinugo sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya, sabi nga, ay hindi mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, tingnan natin uli yung John 3:17 kasi kung titingnan natin dito,
Sa 16, kung hindi magiging malinaw sa inyo na ang anak ay sasampalatayanan natin. Sa 17 ay makatitiyak tayo na pwedeng ang anak ang tinuturo ng Diyos dito na sasampalatayanan natin. Kaya sabi rito sa 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. Kung titingnan natin dito, ang sinugo ng Ama ay yung anak para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, kung tayo ay maliligtas sa pamamagitan niya. So, yung niya rin dito, ang tinutukoy din dito ay ang ating Panginoon. So, ang magliligtas pala sa atin, walang iba kundi yung isinugo ng Ama at sa pamamagitan ng pananalig natin sa Kanya. Kaya nga, sa maraming relihiyon, sa maraming mananampalataya, minsan ang kanilang pagkakaroon ng kaligtasan ay hindi nakatuon doon sa Panginoong Hesus na siyang isinugo ng Ama para tayo ay iligtas. Minsan nakatuon ito kung kani-kaninong mga santo, minsan kay San Pedro, kay Santa Maria, minsan kung kani-kanino na. Kaya nga sa atin, sa pamamagitan ng banal na kasulatan kasi, makikita natin dito at may align yung ating pananampalataya na dapat pala sa Panginoon tayo nananampalataya. Kaya kung titingnan natin doon sa sinabi ng Panginoon na nagtanong sa Kanya, ang sabi ng Panginoon sa mga nagtanong sa Kanya, ang sabi, ito yung ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Ano yung ipinagagawa sa atin ng Diyos? Yung manalig tayo sa isinugo niya. So therefore, yung isinugo niya ay sa John 3:16, ito yung kanyang bugtong na anak at ito lamang din ang may kapangyarihan o may kapasidad na magligtas sa atin sa ating mga kasalanan. At last meeting, napag-usapan natin yung solusyon ng Diyos at ang pagliligtas nga ng Diyos ay umabot hanggang sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kaya itong pinag-uusapan natin ito, confirmation na lang ng pananampalataya natin. Kasi ang response natin doon sa ginawa ng Panginoon sa cross ay ang pananampalataya bilang kalooban ng Diyos na dapat nating gawin. Kaya nga unang papasok sa katanungan sa ating buhay, so tayo ba ay mananampalataya na? Kung mananampalataya na tayo, ang isang tanong, kanino ba tayo talaga nananampalataya? So, dapat ang pananampalataya natin ay nakatuon lamang sa Diyos. Kaya nga kung babasahin natin ang banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo, ang sabi rito, chapter 11, verse 6, ang sabi rito, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa sino mang humahanap sa Kanya. So kung titingnan natin dito, yung pananampalataya natin ay dapat nakatuon sa Diyos. Pag sinabing nakatuon sa Diyos, nakatuon doon sa ating Creator. Ang Diyos kasi merong, kung titingnan natin, meron siyang dalawang kalagayan dito kung titingnan natin bilang creator at bilang savior. So sa pagkakataong ito bilang creator God, so dapat doon tayo sumasampalataya. At higit sa lahat, ang taong nananalig sa Diyos ay dapat naniniwala na siya yung nag-create ng lahat ng bagay. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay na nakikita natin kahit tayo. At higit sa lahat dito, sa pangalawang pagkakataon, sabi ko nga meron siyang dalawang kalagayan bilang isang Savior. At itong pananampalataya natin sa Savior na ito, ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Kaya nga sabi ng Panginoon, dito sa kanyang aklat, sabi nga, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. At ang sino mang humahanap sa Kanya, at sino man nananalig sa Kanya, dapat maniwalang may Diyos na siyang nagbibigay ng gantimpala sa sino mang
humahanap sa Kanya. So, ano yung gantimpala na yon na tinutukoy natin dito? So, ito yung buhay na walang hanggan. At makukuha lang ito ng mga taong nananalig sa Kanya at humahanap sa Kanya. So, hindi ito gantimpala na blessing in material things, in so many things, but blessing in spiritual. Ito yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga doon sa mga taong maliligtas, number 1 na nangyari sa kanya, ginawa niya yung kalooban ng Diyos. Yung manalig sa bugtong na anak na pinag-uusapan natin. Kaya nga marami pong mananampalataya talaga sa sanlibutan, pero hindi po talaga nananalig sa Panginoon. At marami akong nakilala rin na iba't ibang relihiyon na hindi talaga sa ating Panginoon nakatuon ang kanilang pananampalataya. Nakatuon lamang sila kung kani-kanino sa mga created things, sa mga kinreate ng Panginoon. So, dapat ang pananalig natin dalawa. Sa Diyos bilang isang creator and sa Diyos bilang isang savior. Ngayon, alam na natin sa mahabang panahon, ang Diyos ang nag-create ng lahat ng bagay. So, ano yung pinananaligan natin ngayon pagdating sa ating Diyos na bilang isang savior? Ito nga yung una, gumawa siya ng solusyon para sa ating mga kasalanan. And then, pangalawa, nananalig tayo sa ating Panginoong Hesus na siyang gumanap ng pagliligtas sa atin. At pangatlong pinananaligan natin sa Diyos bilang isang Savior, siya ang nag-design ng kaligtasan para matanggap natin. So, ibig sabihin, ang salvation ay libre na ibinibigay ng Diyos na Creator sa bawat isang nagkasala sa kondisyon ng meron tayong pananampalataya. Ang iba kasi pinaghahalo nila yung salvation at saka yung love of God. Yung love of God is unconditional. Lahat tayo, minahal tayo ng Diyos. At yung sino mang magmamahal din sa Diyos, ang sabi, susunod sa kanyang mga aral, and therefore nagkakaroon ito ng kaligtasan. So by conditionally, ang Panginoon po, ang Diyos mismo na magliligtas sa atin, ay kinokondisyon tayo na manalig tayo sa Kanya. At hindi kung kani-kanino dapat tayo nananampalataya. At sa pamamagitan ng pananalig na ito, tayo ay naniniwala na tayo muli niyang bubuhayin sa huling araw. Kasi kilala natin yung nagligtas sa atin na buhay, katulad ng last meeting natin, na nagpakita ang Panginoon sa maraming pagkakataon para mapatunayan siya yung muling nabuhay. So sa ganung pagkakataon, nakakasiguro tayo na buhay yung magliligtas sa atin. Kaya ngayong kaligtasan i-offer ng Diyos sa atin, ito ay isang totoong kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay nakalaan para sa lahat ng tao, pero kung tayo po ay hindi mananampalataya, kabilang tayo sa John 3:16 na tayo ay mapapahamak kung hindi tayo mananalig. At sabi nga sa 3:19 ng John chapter 3 verse 19 o 18, o sabi rito sa 18, hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi mananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, ngayon pa lang may hatol na tayo kung hindi tayo mananalig sa ating Panginoon. So, maliwanag mga kapatid na hindi ordinaryong pananampalataya ang hinahanap ng Diyos sa atin para tayo ay maligtas. Ang pananampalatayang hinahanap sa atin ng Diyos, yung pananalig lamang sa ating Panginoon. At tayo ay magkakaroon ng kaligtasan ayon sa kondisyon ng ating Panginoon. So, wag nating ipilit yung gusto nating mangyari para maligtas tayo. Ang gawin na lang natin ay sumunod tayo sa kalooban ng Ama para tayo mapabilang sa Kanyang kaharian. Kaya nga yung pagkakaroon natin ng salvation ay nakadepende
sa kondisyon kung ikaw ay susunod o hindi sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa muli nating pag-aaral, linawin pa natin ang kondisyon ng Diyos para tayo ay maligtas. So, tignan natin muli at pag-aralan natin muli sa susunod na episode natin. Ano-ano pa ba yung kondisyon ng pagkakaroon ng kaligtasan. So, mahalaga na matutunan natin ito at para magkaroon tayo ng kaligtasan at kung alam na natin ito, kaya din natin ito ibahagi sa iba. So, hanggang sa muli mga kapatid, tayo po ay muli magsama-sama at patuloy natin pag-aralan yung responsibility natin para makamit natin yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung response natin sa kabutihan ng Diyos sa atin na nagliligtas sa atin. So mga kapatid, muli tayong magkita-kita sa susunod at hanggang sa muli. Naway ang pagpapala ng Diyos ay sa ating lahat at ang kapurihan ay sa Kanya lamang. So muli sa susunod na pagkakataon, pakinggan natin muli ang salita ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat.